tadhana ay sadyang mapagbiro. Ang turing ko na may talagang sarili kong anak. Hindi ko naman pinapalagay sa anak ng ibang tao. Ang mga tila imposibleng kahilingan natutupad pa rin sa ibang paraan. Importante, naramdaman mo na nanay mo siya. Kahit hindi siya yung talagang naglabas sa'yo. At kung kailan napamahal na sa atin ang mga munting sorpresa ng kapalaran, saka ito babawiin at mawawala sa atin. 6 years na eh. Sabi, Mami, paglaki ko ihahanapin ko kayo. Ma, sana kung nakikinig ka o nakikita mo ito, sila kita makita. Panahon na lang ang makakapagsabi kung mabubuo pa muli ang mga samahang minsan nang nawasa. At ang panahong yon, maaring ngayon na. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Marami ng bata ang dumaan sa mapagkalingang kamay ng retiradong guro na si Ma'am Jacinta. Pero nakapagretiro na't lahat si Ma'am sa profesyong ito. Hindi pa rin siya nabigyan ng pagkakataon na turuan at alagaan ang kanyang anak mismo na 23 taon nang nawalay sa kanya. Isang magaling at napakabait na guro. Ganito ilarawan si Lola Jacinta ng kanyang mga dating estudyante sa eskwelahang ito. Okay naman magturo ang nanay, lalo na sa HE, saka sa Pilipino. Yun ang subject niya sa akin noong ako'y napasok pa. Higit pa rin sa pangalawang magulang ang ano niya sa pagtuturo. Ganon din po sa ibang mga estudyante? Oo, ganun din. Pero dahil retirado na sa kanyang propesyon, dito na lang sa munting bahay niya sa Batangas makikita ngayon ang 88 anyos na si Lola Jacinta. Naging pangalawang inaman sa maraming bata sa eskwelahan, hindi naman pinalad si Lola Jacinta na magkaroon ng kanyang sariling anak. Dahil ako'y yung nagtuturo nga, ay bawal pala sa akin ang matagtag sa sasakyan. Ngayon, pinapapaglib ako, hindi ako nag-leave. Ay sabi ng doktor, kailangan daw sa akin 6 months leave. Ay paano kami for family lamang, ay saan kami kukuha ng source of income? Kaya't si Lola Jacinta, ibinuhos na lamang ang kanyang atensyon at pagmamahal sa kanyang pamangkin na si Lina. Sa katunayan, mula raw nung nagkaisip si Lina, ang kanyang Mami Jacinta na ang nag-alaga sa kanya. Nung magkabait ako, siya nga ang nag-arabga sa akin, siya nagpalaki, siya rin ang nagpaaral. May malay na nga raw si Lina noon nung nasaksihan niya ang isang pangyayaring bumago sa buhay ni Lola Jacinta. Nung gabing umuwi ang asawa ni Lola Jacinta na may dalang nakagugulat na sorpresa, halos 30 taon na ang nakakalipas. Di nagtataka ako, sabi ko bakit may bata? Anak nga daw sa ibang babae. Ngayon ay gusto doon nga sa amin patirahin at ang mami nga daw magpapalaki. Kahit masakit sa kalooban ni Lola Jacinta ang ginawang pagtataksil ng asawa, nagawa pa rin daw niya itong patawarin. At dahil hindi nga sila nabiyayaan ng sariling anak, bukas palad na tinanggap ni Lola Jacinta ang sanggol na pinangalanan niyang Fe. Itinuring kong tunay na anak.
At dahil sa akin nga register, ako ang nagpabinyag doon sa bata. Ang turing ko na may talagang sarili kong anak. Hindi ko naman pinapalagay sa anak ng ibang tao. Mula noon, itinuring na ni Lola Jacinta na sarili niyang dugo't laman si Fe. Malinaw pa raw sa alaala ni Lola Jacinta ang mga panahon na isinasama niya si Fe sa eskwelahan habang siya'y nagtuturo. Kung ako'y napasok, kasama ko sa school at wala nga akong pag-iwanan sa bahay. Na kung minsan pagka natulog sa lamesa ako pinatutulog, pinaunahan ko ng libro. Sabi, kaya pala matalino yan, paunan mo yung libro sabi sa akin ng principal. Hanggang nagkaroon ng sigalot sa kanilang pamilya. Ang may lamat ng pagsasama nilang mag-asawa para pang bakal na tuluyan ng sinira ng kalawang. Salaysay ni Lola Jacinta, naging mabigat daw sa kanya ang kamay ng kanyang mister. Ay gayon nga, pagkaka nakakain mo yun, ay nagiging very brutal. Pagka naman gano'n na siya, maalis ako ng bahay. Baka ako'y magayon eh. E di ako'y napunta sa ibang lugar. Kinaumagahan naman, ipinapakaon ako. Nabalik naman ako. Ayos na naman siya, wala na siyang, siguro wala na ang gayon. Wala pati siyang mahusay na pakikipag-usap kay mami, laging galit. Dumanas pa nga ang mami noon na kinalbon niya eh. Dito na nagdesisyon si Lola Jacinta na tuluyan ang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Parang gusto ko pa nga'y mapaalis na siya kaysa gusto ko pang ako'y nananahimik kaysa may kasama kang ng gayon. Kaya ko naman buhayin yung bata. Pero puwersahang isinama ng kanyang mister ang paslit na si Fe papuntang Davao. Bagay na pikit mata niyang tinanggap. Kanya pinabayaan ko na ikaw ko'y bahala na ang Panginoon Diyos ko anong mangyari sa amin sa katapusan. Ngunit bago sila tuluyang nagkahiwalay ng batang itinuring niyang tunay na anak, isang pangako ang binitawan nito kay Lola Jacinta. Sabi naman ng bata, dahil ang bata siguro may isip na. 6 years na magse-7 na. Sabi, Mami, paglaki ko ihahanapin ko kayo. Up next, ang muling makita at makasama si Fe, ang kukumpleto sa kanyang buhay. Peko, saan ka man naroroon? Kung nais mo makita ako, ikaw na ang pumunta dito. Hindi ko na kaya magbiyahe. Pighati ang idinulot ng pagkawalay ni Lola Jacinta kay Fe, ang batang itinuring na niyang tunay na anak. Naku, laging nasa isip po. At gusto kong makita. Kaya para mawaglit sa isipan ni Lola Jacinta si Fe, naisipan niyang mangibang bansa para doon makipagsapalaran. Naisipan ko mag-apply sa abroad para ikakoy ako mapalayo. Nakapag-abroad naman ako. Makalipas ang ilang taon, nagbalik bayan si Lola Jacinta. Sa kasamaang palad, ni Haniho, wala siyang narinig mula kay Fe. Marami nga nagtatanong, hindi ka man lang sinusulatan ng iyong anak-anakan. Sabi ko, hindi na ako. Hindi ko naman alam ang address niya doon. Ngayon, sa tuwing naglalaro ng solitaryo si Lola Jacinta, na ikukumpara niya ang kanyang buhay sa mga laro ng baraha, kung saan kailangang makumpleto ang mga baraha para masabing buo ang kombinasyon nito. Para sa kanya, ang muling makita at makasama si Fe, ang kukumpleto sa kanyang buhay. Peko, saan ka man naroroon, ay nandito pa rin ako sa iyong nilakhang bayan. Hindi ako napapalis dito. Kung nais mo makita ako, ikaw na ang pumunta dito. Hindi ko na kaya magbiyahe. Mahal na mahal kita, kaya gusto ko'y makita rin kita sa huling
buhay ko pang natitira. Fe, kung saan ka man naroroon, ako si Atelina mo, kung natatandaan mo pa ako. Ay, yung nagpalaki sa atin, masyado kang miss na miss niya. Ayon kay Lola Jacinta, Fe Contreras ang buong pangalan ng kanyang anak-anakan. Maaaring sa Davao City daw ito nakatira ngayon dahil doon dinala ng kanyang ama. Pero sa pakikipagtulungan namin sa COMELEC, nalaman naming walang Fe Contreras sa Davao City. Sa puspusan naming pagre-research, nalaman naming nakabase na siya ngayon sa Cebu. Agad kaming nakipag-ugnayan kay Fe. Hello, magandang gabi po. Yes, good evening po. Si Fe Contreras po ba ito? Ito nga, Magtatanong lang po sana kung alam po ninyo yung name na Jacinta Contreras. Oo, mother ko po siya. Pero tagal ko nang hindi nakikita. Mga gano'n na po katagal? More than 20 years na. Opo, Jen po. Magandang umaga po. Good morning. Ay, kayo po yung husband. Opo, sige po. Sa wakas, nasa harapan na namin ang itinuturing na anak ni Lola Jacinta, si Fe. Up next, Naisip ko kasi, magti-30 na ako sa taon na to. Siguro time naman para hanapin ko naman yung part ng puzzle sa buhay ko na hindi pa nabubuo. Ngayong Agosto, magaganap ang isang makasaysayang pagtakbo. 5K, 10K, lahat dapat okay. Dahil eleksyon 2010 na, tatakbo ka ba? Ito ang habon para sa kaayusan ng Pilipinas. August 30, 5:30 a.m. sa Bonifacio Global City. Magpa-register na. Anytime from 8 a.m. to 10 p.m. GMA Network Center, Timog Gate. Call Marge Carino at 982-7777, local 3022, 0927-579-5251 or email mdcarino@gmanetwork.com. Sa wakas natagpuan na namin si Fe na 23 taong nawalay kay Ma'am Jacinta. Laking gulat namin sa aming natuklasan. Hindi niya tunay na ina si Ma'am Jacinta. Sa kabila nito, nais pa rin daw niya itong makita upang mapasalamatan sa lahat ng pagmamahal na iniukol nito sa kanya nung kanyang kamusmusan. mula raw nung naghiwalay ang mga magulang ni Fe, inihabilin siya ng kanyang ama sa kanyang tiyahin sa Davao. Wala raw kasing pirming trabaho ang kanyang ama. Naghiwalay ang parents ko. Dinala ko ng father ko sa kapatid niya. Tapos doon ako lumaki sa kapatid niya. Sila na rin nagpaaral sa akin. Mula nung magkahiwalay kami, wala na rin akong balita sa nanay ko. Siyempre, bata pa ako noon, hindi rin naman ako tatanong sa father ko. Mula sa nanay ko. Wala lang. Basta ang alam ko, nandiyan ang father ko kasi daddy's girl din naman ako noon. Pero maagang natapos ang pagiging daddy's girl ni Fe. Namatay kasi father ko, nasa ano pa ako, grade 3 pa lang ako. Kasi nga, dahil nga lasinggero, tapos mahilig maghanap din ng away pag nalalasing. Nakahanap siguro ng katapat, yun ay kinamatay niya. Nasaksak siya. Ginabayan man si Fe ng kanyang mga kamag-anak hanggang sa kanyang paglaki. Pakiramdam pa rin niya, nag-iisa lang siya sa mundo. Naisip ko kasi, magti-30 na ako sa taon na to. Siguro time naman para hanapin ko naman yung part ng puzzle sa buhay ko na hindi pa nabubuo. Kasi kahit na maayos naman na ngayon ang buhay ko dahil may asawa ko, although maayos din naman nagipagpapalaki sa akin ng tiyahin ko, iba pa rin yung maramdaman mo na kumpleto ka dahil nandyan yung nakilala mo yung kulang sa buhay mo.
Habang nagdadalaga si Fe, may mga pagkakataon daw na hindi siya nauunawaan ng kanyang tiyahin, na kung kasama lang sana niya ang kanyang ina, mas magaan niyang mailalabas ang kanyang mga saloobin. Pagka bata tayo, may mga bagay na kuminsan naiisip nating gawin na ipinagbabawal sa atin, yung mga ganon. Tapos gusto natin na sana may nakikinig sa atin, may nakakaintindi bukod sa mga best friends natin, mga kaibigan. Ang time na yun, naisip ko kung siguro may nandiyan yung tunay kong nanay, baka iba. Baka mas may uunawa, may mag-e-extend ng pag-unawa sa akin. Baka kasi ako, feeling ko noon, yung emotionally ba, hindi ako kumpleto kasi nga wala ang nanay ko. Sabi nga, kapag may nararamdaman tayong kakulangan, nagpapadala ang Diyos ng mga anghel para punan ang mga ito. Yun ang ginagawa ng asawa ni Fe na si Arman. Sinasabi ko naman sa kanya, andito naman kami, yung pamilya ko, yung tita mo, lalo na ako, dito naman ako. Pwede mo akong gawing tatay, pwede mo rin akong gawing kapatid. Ako yung taga-comfort sa'yo. Inspirasyon daw ni Fe ang kanyang ina, kaya't education din ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Alam ko, teacher siya. Tsaka yung tiyahin ko rin na nagpalaki sa akin, teacher din siya. Protective mother. Yan ang naaalala ni Fe tungkol sa kanyang ina na si Lola Jacinta. Pagka nalasing ng father ko, sinasabi na niya sa akin, pumunta ka na doon sa kwarto. Yun ang naalala ko. Punta ka na ng kwarto, punta ka na ng kapitbahay para ma-safety na siguro ako nang hindi ako masali sa away nila. Hanggang ipagtapat ng kanyang tiyahin ang isang lihim na hindi raw niya tunay na ina si Lola Jacinta. Bagay na ayaw niyang paniwalaan. Parang may problema raw yata sa kanyang, ewan ko, ovary siguro, ano. Kaya basta sabi niya, imposible raw na magkaanak ang nanay ko. Kaya sabi niya, hindi raw siya ang tunay kong nanay. Wala naman ako mapagtatanong ng iba kasi nga wala na ang tatay ko. Pero kung sakaling hindi, ipagpapasalamat ko pa rin kasi nakita ko naman na hindi naman ako itinuring niya na iba sa kanya noon. Na hindi ko naman naramdaman na hindi niya ako anak. Sana ako nakikinig ka o nakikita mo ito. Sila kita makita. Si Daddy matagal nang wala. Kapag-asawa na ako't lahat. Gusto ko naman makita kita, at least makilala mo rin ako. Ulit ko na, baka nakalimutan mo na ako. Up next, walang kaalam-alam si Lola Jacinta na ang kanina pinapanood lang niya sa TV, heto, palapit na sa kanilang likuran. Naging madamdamin ang muling pagkikita ni Fe at ni Ma'am Jacinta. Pero simula pa lang ito ng lubos na kaligayahan ni Fe dahil nakatakda rin silang magkita ng kanyang kababatang si Lina. Nung araw ding yon, agad kaming bumiyahe papuntang Batangas. Hindi na namin sinayang ang oportunidad na pagtagpuin ang mag-inang Jacinta at Fe. Habang nasa biyahe, hindi na itago ni Fe ang kanyang excitement. Excited, tsaka kinakabahan. Bakit mo kinakabahan? Feeling ko magkikita na kami. Samantala, nauna na ang isa pa naming grupo sa bahay ni Lola Jacinta at isang video ang aming ipinanood sa kanila. Sana ako nakikinig ka o nakikita mo ito. Sila kita makita. Si Daddy matagal nang wala. Gusto ko rin maramdaman kung ano yung paano magkaroon ng nanay. Ulit ko na. Si Lina,
hindi napigilang maluha sa kanyang napanood. Parang naging pamilyar agad yung mukha niya sa akin. Kaya nakilala ko agad. Saka yung ilong niya, Ano po ang naramdaman ninyo nung nakita niyo po? wala, naawa ako sa kanya. Ulit ko na, baka kakalimutan mo na. Walang kaalam-alam si Lola Jacinta na ang kanina pinapanood lang niya sa TV, heto, palapit na sa kanilang likuran. Hi po. Ito mo nakatira si Jacinta. Saan ko na nakatira? Umalis kayo, maliit ka pa. Kailangan alam mo pa. Hindi mo na ako makakilala at ako'y matanda. Ate Dina. Ate Lima. Kumusta? Bakit naalala mo kung balik dito? Matagal ko na kayo gusto hanapin. Hindi mo na alam paano. Ikaw kung makikita ko, ay hindi kita ka makikilala. Ibang-iba ka na ngayon. Kita mo nga ang picture mo na ikay maliit pa. Payat na maitim. Meron pa hanggang ngayon. Andiyan pa Ingat-ingat. ba? Pag ako nasasabit sa iyo, siya akong nangyari. Tugay na kay Ate Lydia pa. Ang tagal na rin ako umalis sa kanila. Saan ka nakatira ngayon? Nasa Cebu na po. Sa Cebu? Kasama ng husband ko. Ito ang mister mo. May baby ka na raw. Wala Nasaan ang pa baby ho. mo? Wala pa ho kami anak. Ang sabi naman, hindi pala, noon kasama na kita sa school. Ito, meron ho ako nito. At saka nung nagsawagan ako sa kanila, Talina. May rin na hubo. Para ba hindi na tayo makikita mo? Naalala ko nung kayo aalis na. Lumago ka pa sa bataya mo sa mama. Itinanong na rin ni Fe kay Lola Jacinta ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Wala na, Ting. Sabi po ni Mama Lydia, hindi daw kayong mama ko. Oh, ay ano ka ang pagkaalam mo noon? Ano ko po kayo? Hindi naman niyo ako tinuring na iba. Ayun, ikaw naman mapa sa akin, 18 days old ka lamang. 18 days old. Ako ang nag-iintindi ng pagsuso mo, ng lahat ng kailangan mo, hanggang sa lumaki ka. Kailangan niyo ang nanay ko. Yung kilala daw niya ang nanay niya. Eh, alam ko lang sa pangalan, hindi ko kilala ang mukha. Alam niyo po ang buong pangalan? Liwayway. Liwayway. Ano apelyido? Hindi ko alam ang apelyido. Hindi na alam namin. Hindi namin alam ang apelyido. Sa puntong ito, maluwag na tinanggap ni Fe ang katotohanang hindi siya tunay na anak ng kinilala niyang ina. Masaya. Kasi at least kita ulit kami ni Mama. Saka alam ko na yung tagal ko tinatanong kung totoo ba talaga na hindi siya ang mama. Ano pong naramdaman ninyo nung sinabi po niya sa inyo yung totoo? Wala namang nagbago.
kahit na yun ang totoo, siya pa rin naman ang mama ko kasi nalagaan naman niya ako noon eh. Hindi naman niya ako tinuring na iba. Sabi nga nila kung minsan hindi naman kailangan na yung nagluwal mismo sa'yo ang ituring mong ina. Importante, naramdaman mo na nanay mo siya kahit hindi siya yung talagang naglabas sa'yo. Siyempre ako ay natuwa at nagkita pa kami. Bago ba lang ako mamatay, nagkita kami. Siya naman inukapisa ko hindi ko itinuring na iba. Parang sa katawa ko rin ang galing siya. Matapos ang kanilang madamdaming reunion, sinamahan namin silang maghapunan bilang pamilya sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon. Matapos ang hapunan, muling binalikan ng mag-inang Jacinta at Fe ang kanilang masasayang nakaraan habang tinitignan ang kanilang mga lumang larawan. May mga natatanging pangyayari sa ating buhay na ganap na nakapagpabago sa ating pagkatao. Madalas, ang paniniwala natin, wala nang pag-asang maibalik ang dati. Subalit kung tayo'y kikilos at mananalig sa Diyos, ang mga pangakong inaakala natin hindi na kayang tuparin, magkakatotoo. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Rosemary Bautista, 33 years old, huling nakita sa San Mateo, Santiago, Isabela. Si Pacifico Matias, 57 years old, kulot at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 2006. Si Chris De Los Reyes, 8 years old, huling nakita February 8, 2009 sa Zapote Market, Las Piñas City. Si Sherid Allen Garcia, 5 years old, may tahi sa kanang braso. Huling nakita January 19, 2009 sa Marikina City. Si Dennis Sadia, 5 years old, medyo banlag. Si Henero Manaloto, 48 years old, huling nakita taong 1995. Si Nelchi Jane Kalimbo, 11 years old, huling nakita October 30, 2008 sa Quezon City. Si Eugene Pahayahoy, 21 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Si Renzi Purgatorio, 4 years old, may balat sa batok. Si Lydia Zalvalosa, 65 years old, huling nakita sa Antipolo City. Si John Carlo Vargas, 10 years old, huling nakita sa Fairview, Quezon City. Si Joy Marie Hervasio, 21 years old, 5'2" ang taas, Balingkinitan. Huling nakita December 19, 2007 sa Quezon City. Si Realyn Aragon, 20 years old, 5'7" ang taas, Kayumanggi. Huling nakita March 14, 2009 sa Barangay Pag-asa, Angono, Rizal. Si Hilda Alba, 37 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 29, 2009 sa Longos, Kalumpit, Bulacan. Si Julie Demiranan, 39 years old, 5'7" ang taas, may nunal sa ilong at medyo maputi. Huling nakita sa Tuguegarao City, Cagayan. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 423 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.